Sa mga nakalipas na mga taon, ang Philippine Air Force ay dumaan sa isang malalim at makasaysayang pagbabago. Mula sa isang puwersang nakatuon lamang sa basic air support at internal security, unti-unti itong nagiging isang mas modernong sangay ng sandatahang lakas na may kakayahang ipagtanggol ang soberanya ng bansa, tumugon sa mga banta sa himpapawid at dagat at magbigay ng mabilis na tulong sa oras ng sakuna. Sa puso ng transformasyong ito ay ang mga FA-50 light fighter jets, ang Black Hawk helicopters at ang mas malawak na bisyon para sa kinabukasan ng Philippine Air Force. Ang pagdating ng FA-50 fighter jets ay itinuturing na isang malaking hakbang pasulong para sa bansa. Matapos ang pagretiro ng mga lumang fighter aircraft noong nakaraan, halos nawala ang kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng supersonic air defense. Ang FA-50 ay nagbalik ng kakayahang ito. Bagamat itinuturing itong light combat aircraft, ito ay may kakayahang magsagawa ng air patrol, interception, close air support at precision strike missions. Nilagyan ito ng modernong avionics, radar systems at kakayahang magdala ng iba't ibang uri ng armas, kaya't nagiging mahalagang bahagi ito ng depensa sa himpapawid. Sa mga nakalipas na taon, ginamit na rin ang FA-50 sa mga aktwal na operasyon laban sa mga armadong grupo, patunay na hindi lamang ito pang-display kundi isang tunay na asset sa modernong digmaan. Kasabay ng mga fighter jets, ang pagpasok ng Black Hawk helicopters ay nagbigay ng bagong muka sa air mobility at transport capability ng Philippine Air Force. Ang Black Hawk ay kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamaaasahan at versatile na military helicopters. Para sa Pilipinas, ang mga ito ay hindi lamang gamit sa combat operations, kundi lalo na sa humanitarian assistance at disaster response. Sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo, lindol at iba pang natural na kalamidad, ang kakayahang maghatid ng relief goods, magsagawa ng rescue missions at mag-evacuate ng mga biktima ay napakahalaga. Ang Black Hawk helicopters ay may kakayahang mag-operate sa mahihirap na kondisyon, kabilang ang masamang panahon at hindi perpektong landing zones. Ito ay malaking bentahe lalo na sa mga liblib na isla at bulubunduking lugar. Bukod dito, maaari itong i-configure para sa iba't ibang misyon, mula sa troop transport, medical evacuation hanggang sa logistical support. Sa ganitong paraan, nagiging backbone ito ng operational readiness ng Philippine Air Force sa panahon ng kapayapaan man o krisis. Ang modernisasyon ng Philippine Air Force ay hindi lamang nakatuon sa pagbili ng bagong aircraft, kasama rin dito ang pagsasanay ng mga piloto, ground crew at support personnel. Ang paggamit ng mas modernong kagamitan ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan at disiplina. Sa pamamagitan ng joint exercises kasama ng mga kaalyadong bansa, lalo na sa larangan ng air combat, logistics at disaster response, patuloy na hinahasa ang kakayahang ng mga tauhan. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay nagbibigay ng exposure sa pinakabagong taktika at teknolohiya sa himpapawid. Sa hinaharap, mas malawak pa ang nakikitang direksyon ng Philippine Air Force. May mga plano para sa karagdagang multi-role fighters na may mas advanced na radar, mas mahabang range at mas malakas na armament. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng bansa sa air defense at maritime patrol, lalo na sa mga sensitibong lugar tulad ng West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng mas modernong aircraft ay magbibigay ng mas matibay na kakayahang magbantay at tumugon sa anumang banta sa soberanya ng bansa. Bukod sa fighters, tinitignan din ang pagpapalakas ng intelligence, surveillance at reconnaissance capabilities. Ang paggamit ng modernong sensors, radar systems at unmanned aerial vehicles ay mahalaga sa isang modernong air force. Sa pamamagitan ng mas maayos na situational awareness, mas nagiging epektibo ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga operasyon. Ito rin ay nakakatulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon dahil mas malinaw ang impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa himpapawid at karagatang sakop ng bansa. Mahalaga ring banggitin ang papel ng Philippine Air Force sa regional at international security. Bilang bahagi ng mas malawak na rehiyon sa Asia-Pacific, ang Pilipinas ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng katatiran. Isang mas malakas at mas modernong Air Force ay hindi lamang para sa sariling depensa, kundi bilang kontribusyon din sa collective security kasama ng mga kaalyado.
Sa pamamagitan ng interoperability at joint operations, mas nagiging handa ang bansa na tumugon sa mga krisis na maaaring makaapekto sa buong rehiyon. Sa kabila ng mga positibong pagbabagong ito, may mga hamon pa ring kinakaharap ang modernisasyon ng Philippine Air Force. Kabilang dito ang limitadong pondo, maintenance requirements ng modernong kagamitan at ang pangangailangan na tiyaking tuloy-tuloy ang supply ng spare parts at technical support. Gayunpaman, ang malinaw na direksyon at mataanggalang plano ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng pamahalaan na ipagpatuloy ang modernisasyon. Ang FA-50S at ang Black Hawks ay simbolo ng bagong yugto para sa Philippine Air Force. Ipinapakita nila ang paglipat mula sa luma at limitado patungo sa mas makabago at mas may kakayahan. Ngunit higit pa rito, sila ay bahagi lamang ng mas malaking larawan, isang Air Force na nakatuon sa pagiging handa, propesyonal at epektibo sa pagtupad ng tungkulin nito sa bayan. Sa hinaharap, ang Philippine Air Force ay inaasahang magiging mas malawak, mas technological at mas flexible. Sa pamamagitan ng patuloy na modernisasyon, mas maayos na pagsasanay at matibay na kooperasyon sa mga kaalyado, unti-gunting nabubuo isang puwersang panghimpapawid na kayang humarap sa mga hamon ng ika-21 siglo. Ang FA-50S, ang Black Hawks at ang mga planong darating pa ay patunay na ang himpapawid ng Pilipinas ay hindi na lamang binabantayan, kundi aktibong pinoprotektahan para sa kasalukuyan at sa mga susunod pang henerasyon.